Mga kapatid, kapag nga sinabing sasakyang panghimpapawid, dalawa lang yan. Pwedeng eroplano o di kaya ang bida ngayong araw na helicopter. Taong 1910 nang simula ng Russian-American aviation pioneer na si Igor Sikorsky ang project sa paggawa ng helicopter. Umabot pa ng halos 3 dekada bago tuluyan siyang magtagumpay sa pagpapalipad nito. At sa pagdaan ng panahon, na-develop pa ito. Di tulad ng mga eroplano, ang mga helicopter kayang lumipad ng pataas, pababa, pati na rin patagilid. Pwede rin niyang lumipad ng paatras, paikot at kahit steady lang. Pero paano nga ba ito nakakalipad ng ganyan? Dahil naman yan sa mga umiikot na rotor blades nito sa itaas at sa buntot. Hinahati o chinachop nito ang hangin para makaangat at kalaunay makalipad. Kaya naman, ang mga helicopter tinatawag din na choppers, as in nagcha-chop ng hangin. Yun nga lang, may kabagalan ito. Hindi rin ito kayang lumipad ng singtaas tulad ng mga eroplano. Gayunpaman, mabisa pa rin nagagamit ang mga helicopter bilang sa transportasyon, kundi pati na rin sa mga military at rescue operations. Sa tala nga po ng World Directory of Modern Military Aircraft, dito sa Pilipinas, may naka-inventaryong aabot sa 98 na helicopters na ginagamit para sa mga nasabing operasyon. Target nga ng pamahalaan na kung maaari ay madagdagan pa ang mga ito para na rin makatulong sa iba't iba pang mga misyon. Patunay nga ang imbensyon ng mga helicopter sa pang-araw-araw po nating paalala. Always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay! Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.